sa ulo ng mga nagbabagang port balita. PPA Port Management Offices nagbigay ng tulong sa mga pasaherong na stranded dahil sa bagyong Basyang. Sako-sako ng hinihinalang smuggled na sigarilyo nasamsam sa Makar Wharf sa General Santos City. Digital payment system binuksan sa pantalan ng PMO Negros Oriental Siquijor. At cruise ship na MS Westerdam dumaong sa Port of Puerto Princesa at Port of Manila. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Habang nananalasa ang bagyong Basyang, mabilis na umalalay ang mga port management offices ng Philippine Ports Authority upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Sa Masbate, agad na nagpaabot ng tulong ang Port Management Office sa mga stranded na pasahero katuwang ang iba't ibang ahensya. Inilagay naman ng PMO Bohol ang mga service vehicle sa commando parking position upang maprotektahan ang mga kagamitan at kawani laban sa pagtaas ng tubig at malalakas na hangin. Nagsagawa rin ng coordination meeting kasama ang Philippine Coast Guard, CDRRMO, PSWDO, cargo handlers at shipping lines upang tiyakin ang tamang pagpapalabas ng mga advisory sa publiko. Sa Davao Region, nagbigay ng tulong ang PMO sa mga stranded na pasahero sa Port of Babac matapos kanselahin ng PCG ang mga biyahe, papasok at palabas ng Island Garden City of Samal. Namahagi rin ng pagkain at inumin habang nakastandby ang medical team sa pantalan. Habang sa Ozamis City, mahigit 500 stranded na pasahero ang nabigyan ng ready-to-eat food packs mula sa DSWD. Sa Surigao City naman, namahagi rin ng RTF packs sa 30 pasahero sa Eva Macapagal Terminal at 7 pasahero naman sa Lipata Ferry Terminal. Ilan sa kanila ang pansamantalang inilikas sa evacuation center. Ayon sa PMO Surigao, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na supply ng relief goods upang agad na makapagbigay ng tulong sa oras ng emergency. Sa PMO Panay Guimaras, namahagi ng almusal, tanghalian at RTF packs sa stranded na pasahero habang naghihintay ng pagbabalik normal ng biyahe. Nagbigay rin ng tulong ang Haro Archdiocesan Commission on Migrants sa Fort San Pedro Terminal sa Iloilo. Nagatid naman ang CSWDO ng folding beds para sa mga senior citizen at pasaherong may karamdaman kasama ang psychosocial activities. Nagbigay naman ng assistance ang PMO Negros Oriental Siquijor sa mga stranded na pasahero sa Port of Larena. Sa koordinasyon ng PMO, PCG at Larena MDRRMO, inilikas ang mga senior citizens sa evacuation center ng lokal na pamahalaan. Sa Port of Cagayan de Oro, nasa 157 stranded passengers ang nabigyan ng RTF packs mula sa DSWD at PMO Misamis Oriental Cagayan de Oro, matapos ang pansamantalang suspensyon ng biyahe ng mga barko. Namahagi rin ng RTF packs ang PMO Negros Occidental, Bacolod, Banago Bredco sa mahigit 175 stranded na pasahero at driver sa mga pantalan ng Banago, San Carlos at Barcelona. Samantala, sa Matnog Port, namahagi rin ng PMO Bicol katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng ready-to-eat food packs sa 60 pasahero. At sa pantalan ng Dapitan, namahagi ang PMO Zamboanga del Norte katuwang ang DSWD ng 15 ready-to-eat food packs para sa mga na-stranded na pasahero. Nitong linggo, February 8, 2026, inanunsyo ng PCG na ligtas nang magbalik operasyon ang lahat ng kanseladong biyahe sa mga pantalan ng PPA matapos bumuti ang lagay ng panahon. John Manalo para sa PPA TV. Sako-sako ng hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng mga operatiba sa Makar Wharf, Barangay Labangal, General Santos City.
Bandang alas 7:30 ng umaga nitong February 3 nang nakatanggap ng impormasyon ang Port Police PMO Sargent hinggil sa umano'y pagdadala ng kontrabando. Agad nagsagawa ng surveillance ang mga operatiba ng Port Police, PNP Maritime Group, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Sa isinagawang inspeksyon sa sasakyang pandagat, natuklasan ang 5 sako ng sigarilyo na nakatago sa ilalim ng kubyerta ng barko, kung saan nakumpiska ang nasa 392 reams ng sigarilyo. Agad na isinilalim sa kustudiya ng PNP Maritime Group ang mga nasamsam na sigarilyo, pati na ang barkong ginamit para sa mas malalim na investigasyon. EK Panagiton para sa PPA TV. Nagsagawa ng orientation at users training sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI ang Port Management Office Agusan, katuwang ang Department of Information and Communication Technology, Caraga. Ito ay bilang bahagi ng pagpapalakas ng digital information ng ahensya. Dinaluhan ito ng 30 kawani mula sa iba't ibang unit upang mapalawak ang kaalaman sa ligtas na pagpoproseso ng mga digital documents sa online platforms. Tinalakay rin sa orientation ang pagpapalakas ng cybersecurity ng ahensya at isinagawa ang hands-on training sa tamang pag-a-apply at paggamit ng digital signature. Samantala, nakiisa ang Terminal Management Office Camiguin sa Project Evergreen, isang tree-planting initiative ng lokal na pamahalaan sa Mambahaw na ginanap noong Enero 28 sa Sitio Kipa sa poblasyon Mambahaw. Bahagi ito ng suporta ng ahensya sa mga programang nagpaprotekta sa natural resources at nagsusulong ng sustainable practices para sa port community at publiko. Daang-daang punla ang itinanim ng mga tauhan ng TMO Camiguin, lokal na pamahalaan at mga volunteer sa naturang aktibidad. Sa PMO Negros Oriental Siquijor naman, opisyal nang inilunsad ang paggamit ng Mobile Point of Sale System o MPOS sa mga pantalan na sakop nito, kabilang ang Port of Tandayag, Port of Lazi, Port of Dumaguete at Port of Gihulgan. Gagamitin ang MPOS sa pag-i-issue ng mga opisyal na resibo tulad ng RoRo Terminal Fee, Temporary Pedestrian Pass at Temporary Vehicle Pass. Bahagi ito ng patuloy na inisyatibo ng Philippine Ports Authority na gawing mas digital, mas mabilis at mas maayos ang mga transaksyon sa mga pantalan upang higit na mapabuti ang serbisyo sa publiko. Ani Morales para sa PPA TV. Dumaong nitong Pebrero 4, 2026 sa pantalan ng Puerto Princesa City ang cruise ship na MS Amsterdam ng Holland America Line. Pagbaba pa lang ng barko, ramdam na ramdam ang mainit na pagtanggap ng komunidad. Hindi lamang bati, kundi may masiglang tugtugan mula sa Puerto Princesa City Bati. Sinabayan pa ng makukulay na sayaw ng Banwa Dance and Arts, at enerhiyang atid ng Santa Monica Elementary School Drum and Lyre Corps. Talagang festive welcome para sa mga bisitang dayuhan. Sakay ng barko ang 1,922 na pasahero at 803 na crew, kung saan marami sa kanila ang agad tumungo sa mga sikat na destinasyon sa Palawan tulad ng Underground River at Honda Bay. May habang 254 na metro at bigat na 82,862 na tonelada, ang MS Amsterdam ay isa sa mga malalaking world-class cruise ships na regular na dumadaong sa Palawan. Patunay sa patuloy na paglakas ng turismo sa lalawigan. Samantala, dumaong naman ang nasabing barko sa berths 4 at 5 ng Pier 15 Manila South Harbor pasado alas 7 ng umaga nitong ika-6 ng Pebrero 2026 at umalis bandang alas 6 ng gabi ng parehong araw patungong Kaohsiung, Taiwan. At dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga cruise ship, lalong dumaraming oportunidad, trabaho at kita para sa mga lokal na negosyante at komunidad. Isang masiglang senyales na patuloy na umaangat ang turismo sa bansa. Rica Legista para sa PPA TV.